Hi guys! Kamusta po kayong lahat? So yan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message nyo lang po ako. So, by the way, tignan natin. Kanina ba itong love reading? Itong masasagap natin ngayon. Kanina ba itong love reading? Oh, dumarating na sa point na parang may hindi na nakokontento. Kasi ang Five of Pentacles, guys, parang pinipilit na lang to. Ganon. So, pwede kasi guys na napipilitan ka na lang dito, or yung iba sa inyo guys pwede nagtitiis. Titignan natin ha. Meron tayong The Hangman. So, yung nakikita ko dito guys, since The Hangman to, medyo komplikado na. Okay? Check natin mamaya kung bakit nagiging conflict na tong relasyon na to. Pero, ang malinaw kasing nakikita ko dyan guys, pwedeng both side, nagiging toxic na. Then, siguro, ang maganda rito guys, i-consider nyo na kung sino yung mas naapektuhan dito sa pagiging toxic ng relasyon nyo ng partner mo. Okay? So, alam nyo guys, kung kaya nyo pa namang i-work out, pero kung hindi na guys, siguro baka hindi na worth it. Kasi ito, sabi ko nga, parehas na to nagiging toxic, no? Pwedeng hindi mo masyadong nare-recognize kung ano yung mali sa inyo, pero pwedeng admit mo rin, no? Tanggap mo rin, baka may mali talaga sa inyo. Pero siguro, kung bakit ka nagiging ganon, is yun lang din naman yung nakukuha mo dun sa person mo eh. Siya naman yung bumubuo sa'yo para maging ganyan. Okay? So, lalo na at may naapektuhan. Natin. Meron tayong Knight of Pentacles. Okay, so yun, nakita ko na yung dahilan. Pwedeng ang plano mo lang din naman dito or ang gusto mo mangyari is may patunayan siya. Kasi since siya yung may kakayahan, siya lang din yung inaantay mo dun sa plano na to. Parang ang nakikita ko kasi rito guys, Knight of Pentacles mabagal eh. Mabagal yung person mo. Pwede ang dami niyang pinangako na hanggang ngayon guys, ang tagal na pagsasama niyo, wala pa rin nangyayari. Okay, so nagiging disappointment siya sa inyo and nagiging sama siya ng loob. Okay? Sumasama pa loob mo sa partner mo. Tignan pa natin. Kanina itong love reading. Meron tayong The Lovers. Ayan, in relationship nga, no? Okay, pwedeng asawa mo to, jowa mo, basta meron kayong connection. And again, guys, pwedeng kalmado naman yung nakikita ko dito eh. Wala naman ako nakita pagtatalo. Pero feeling ko kasi, sa tagal ng pagsasama, yung sama ng loob, parang naipon siya. Okay, tapos sa parang isang bagsakan, yung yung galit or nailabas lahat. Okay? Tingnan natin. Kumbaga parang sabihin nila, parang sinasabi nila, ang babaw naman ng ikinagagalit mo. Hindi nila alam guys, is naipon lang yung galit na yon. Okay? Or, tapos naging big deal doon sa partner mo. Then siguro doon na nagsimula na medyo, naging distant siya sa inyo. Okay? So, by the way, check pa natin.
Meron tayong I miss who we used to be. 'Di ba? Nami-miss niya na yung dati. Yung dating kayo, pwedeng hindi na kayo katulad ng dati. Ramdam ni person, ramdam mo din na parang ang layo na niya dun sa taong minahal mo, nakilala mo nung una. So, alam niyo yung kantang, so, may pagbabago talaga. Actually, gano'n naman talaga sa relasyon. Totoo lang, no? Kaya, ayan, kaya nga masyado nyo guys sa hangaan talaga or magiging role model nyo talaga yung mga grandparents nyo na umidad na sila ng ganon, sila pa rin. Parang pinili pa rin nila na magsama kahit ang dami ng struggle. Dami ng mga issue, daming problema. So isipin nyo guys, hindi nila piniling i-give up yung relasyon nila. So, darating at darating talaga kayo sa point na parang nakaka-feel kayo na parang nakaka-bored na tong relasyon na to. O darating na rin sa point minsan na parang nawawalan na rin kayo guys ng libido, tama ba? Or ng gana pagdating sa kama. May mga ganong times, no? And guys, hindi nyo naman kasi dapat talaga kino-consider lang yung relasyon nyo doon sa partner nyo doon. Okay? May mga bagay na talagang susubukin pero sabi nga nila guys, ang totoong pagmamahal, hindi lang to puro pagmamahalan. Okay? Dapat nandun rin na parang may malalim kayong pangunawa sa isa't isa. Then, vina-value rin syempre yung isa't isa. Okay? Pag may pinagdadaanan yung isa, tulungan ng isa. Pag may pinagdadaanan ka, tulungan ka dapat ng partner mo. Dapat give and take. Hindi puro pagmamahalan lang, puro I love you, ganito, ganyan. Siyempre, hindi naman guys perfect ang buhay ng tao. Talagang susubukin at susubukin, no? So, hindi lang to guys naka-base dahil kung paano siya nung una. Na masyadong malambing, masyadong ganito, ganyan. So, yan, ganun man talaga guys. Pag naliligaw pa lang, sa umpisa lang talaga lahat yon. Okay, pag tumatagal na, syempre parang nananamlay na. Pero isipin nyo na lang guys, bakit nandito pa rin yung partner mo? Nag-i-stay pa rin siya kahit may mga frustration na. Sabihin natin ikaw, kahit may frustration ka na rin, nag-i-stay ka pa rin. Kasi nandun pa rin sa point na may katangian si partner na binavalue nyo pa rin. Oo. Tingnan natin. Check natin. Additional message. Meron tayong your love pushes me to be my best self. Okay, so kung makikita nyo guys, ayan no. I think marami ka rin namang naya-advise sa partner mo na ano niya parang tawag dito. Ina-absorb niya, no. Kumbaga, talagang tumatatak sa kanya and nagiging aral sa kanya. Okay, so tignan pa natin. Meron tayong your soul shine brighter than the star. So, isa pa rito guys, pinili ka daw ni partner kasi sa lahat ng taong nandoon, kung nasan kayo nagkita, pwedeng sa maraming tao, okay na head turner ata sa inyo si partner mo eh. Pero guys, ito malakas yung energy na nasasagap ko dito na pwedeng nakita kayo na tong taong to. Pwedeng sa event, celebration, or something na maraming tao. And napapatingin talaga siya sa inyo. So, yun. Kaya kanya pinili kasi ikaw yung nakikita niya eh. Tignan pa natin. Meron tayong each small steps carries you forward. So, ayan. Okay. So, guys, alam nyo, yung nakikita ko dito, hindi pa niya kayang panindigan. Yung mga pinangako niya sa inyo, kung hanggang ngayon, nag-expect ka pa rin doon, tapos ang laking disappointment sa inyo to na until now, nag-aantay ka pa rin, pwedeng nag-aantay ka ng kasal, pwedeng nag-aantay ka ng himala sa taong to or something pagbabago.
Parang hanggang ngayon, wala ka pa rin nakikitang improvement. So, sabi niya rito guys, parang huwag kang mainip kasi gagawin at gagawin. Parang relax ka lang, darating din tayo dyan. Ngayon kasi guys, ang hirap no, totoo lang. Isipin nyo na lang guys, ikaw hirap na hirap ka kung paano mo i-upgrade yung sarili mo. Ano pa tong partner mo, lalo dito ka sa Pilipinas. 'Di ba? Pero kung nasa abroad yan, mahirap pa rin eh. Ako, ang dami kong client sa abroad. Hindi nagiging madali yung buhay talaga doon. Okay? Sabihin na natin malaki yung sahod, malaki din yung kanilang um, cost of living doon. Oo. So, by the way, ayan. May mga plano naman siya dito. Kasi meron siyang gustong i-pursue. I think isa to sa mga forte niya or passion niya. Gusto niya simulan. Pero ang dating kasi sa kanya, pwedeng hindi mo siya susuportahan or walang taong naniniwala sa kanya doon. Okay? Na ano ba yan? Parang ang liit ng pangarap mo. Parang ganon. So, siguro guys, huwag na lang masyadong maliitin. Tignan na lang natin, di ba? Kung ano yung magiging plano niya sa buhay niya. Di ba? So, titignan natin ano naman yung additional message dito. Okay. Kanina tong love reading. Kanina tong love reading. Meron tayong stop. Ayan. So guys, ano ba? Nagbubunga nga ka ba sa partner mo? Kasi nasabi niya rito, tama na. Medyo nape-pressure na siya guys. Then ayaw niya ng paulit-ulit. Kasi alam niya na eh. Okay, alam niya na yung mga ano mo, dialogue mo. And ina-absorb niya na yan sa sarili niya. Okay, then parang humihingi ng space. Ayan, yung iba sa inyo, pwedeng yung person niya yung nakipag-break sa inyo. Siya yung parang nangihingi ng space dito na parang space muna tayo or cool off muna tayo kasi pwedeng nahihirapan siya. Okay. So, by the way, check pa natin. Meron tayong marriage. Sweet love, couple, dependency. So, yon. Pwede kasing, hindi pa kasal yung iba sa inyo. Pwedeng pinlano na, baka naman kayo ay fiancé niyo siguro to. Or may plano ng kasalan, pero baka nauudlot siya. Ayan, may stop kasi, pwedeng nagkaroon ng separation. Kung bakit hindi na natuloy itong kasalan na to. Kumbaga, pinaprocess na to eh. Tapos biglang may umalis. Ganon. Tingnan natin. Additional message. Meron tayong commitment. So, ito naman guys, yung nakikita ko dito, may gustong umalis, natatakot mag-commit. So, mas malinaw ko siya nakikita doon sa partner mo. So, ikaw pwedeng pag-iisipan mo na, bakit siya sumusuko? Bakit siya umaalis? Kasi guys, yung energy ng person mo, takot siya sa commitment ngayon. Or may mga na-realize siya na hindi pa pala talaga siya ready. Okay? Na, parang alam mo yon, nagplano kayo ng marriage eh. Tapos parang hindi ka pa pala talaga ready. Na parang hindi ka pa pala parang tapos, no? Sa pagkabinata mo, pagkadalaga mo. So, may paglayo siyang ginagawa. Takot siya sa commitment or takot pa siyang matali dito. So, yan. Check natin. Okay. Meron tayong accident. Danger, caution, injury. Naku, may nangyari pala. Malaking revelasyon ata yung nangyari dito guys kung bakit
hindi natuloy, pwedeng ito ay nauwi sa malaking pagtatalo. Itong breakup na to, may nalulungkot dito oh. Okay, nalulungkot dito sa breakup na to kasi pwedeng may nalaman, may revelasyon, baka may cheating or malaking malaking parang gulo yung nakita ko. Okay? So, kung bakit sinasabi niya rito natakot siya sa commitment, natakot siya na ituloy itong na to, relasyon na to, yung pala is parang may iba na pala talaga. Okay? Then, accident lang na parang nakita or nalaman, pwedeng talagang inadya na rin ni universe na malaman or ma-discover na rin to. Okay? So, yun po yung nasa sense ko dyan. Titignan pa natin. Additional message. Meron tayong imagination. Naiisip ka daw nito ngayon, no? Baka iniisip niya sa inyo, dragon ka. Dinosaur. So, actually, naiisip din ng person mo yung, yung mga masasayang moments na magkasama kayong dalawa. Ini-enjoy niya rin naman. Ngayon, so ikaw, pwedeng nagkaroon ka ng ibang hobby. So, habang wala siya, is kailangan mo ng something na malalabasan mo ng sama ng loob. So, alam nyo guys, sabi ko nga sa inyo guys, mas maswerte na yung mga tao panahon ngayon. Okay, di kagaya nung araw na ang hirap mag-move on, hindi natin alam kung paano nyo, actually elementary pa kasi ako nung araw. Kung paano nyo guys, i-stalk. Ngayon kasi, pwede mo nang i-stalk yung partner mo pag namimiss mo, pag nagkaroon ka ng frustration. Pwede mo na malaman ano yung galaw niya. Pwede nyo na malaman ano yung dahilan kung bakit biglang nakipaghiwalay. Di kagaya dati, clueless ka talaga. Okay, wala kasing social media nung araw, di ba? Text lang, cellphone. Kaya nga, ang daming nabiktima dati ng mga dummy account. Okay. Actually, until now, no, yung mga love scam, nauuso pa rin ata ngayon, no. So, ingat kayo sa mga ganyan, guys. Meron tayong promise. Oh, guys. Real estate. So, iba sa inyo, guys. Focus na sa bago. Kung nakakapagod na to, pwedeng matagal na kasi, no? Siguro malakas yung energy lang talaga ng mga single dito. Then, pinakita lang din dito kung anong dahilan kung bakit kayo single. And I think, nagplano kayo magpakasal, pero mukhang ito ay naudlot or hindi natuloy yung pagpapakasal na yan. And isa pa guys, pwede ngayon mas open ka sa bagong tao. Pwede matagal na kayong single. Okay? Then, mas na-enjoy mo naman ngayon. Mukhang masaya ka naman. Naka-move on ka na. And may mga times lang talaga na naiisip mo pa rin si partner or si ex mo. Lalo ngayon, baka kasi siya ay nagme-message pa rin sa inyo or nagpaparamdam, nagpapapansin. Pwedeng ganon. Okay, so check pa natin. Okay. Yung doon tayo sa nararamdaman ni person mo. Nararamdaman ng person mo. Ano yung nararamdaman ni person sa'yo? Meron tayong, ayan, Ten of Swords, ending, pain, defeat, failure, betrayal, ruin. So, regret. Ngayon, nare-realize na yung ending na nangyari sa relasyon nyo. And sobrang siya nasasaktan ngayon. Parang dating kasi guys, baka kinakarma. Okay, kasi ngayon niya na-feel na parang siya pala talaga yung talo. Okay, naakala niya siya na yung panalo sa paglayo na nangyayari na to. Pero siya pala talaga guys, yung totoong natalo dito. Ngayon, feeling ko kinakarma to. Parang ang daming betrayal na nangyayari sa buhay niya ngayon guys. Okay, so i-check pa natin kasi mukhang nagkakaroon to ng sleepless night tapos sobrang nahihirapan siya. Tapos sa araw-araw guys parang nararamdaman niya kung ano yung mga failure niya. Nararamdaman niya araw-araw kung ano yung mga mali sa kanya. Marami siyang realization guys.
So, check natin. Okay. Nararamdaman niya temperance, balance, healing, harmony, moderation, alchemy, patience. So ngayon guys, nasa healing process si person, no? Nagmo-move on to ngayon. Parang ngayon niya nare-realize ko ano talaga nawala sa kanya and iniisip niya na tanggapin na kasi ito ni nangyari eh. Parang gusto na niyang tanggapin na talagang wala na yung sa inyo na ikaw ay open ka na sa bago. Hindi ka na ready para sa kanya. So, iba sa inyo guys, pwedeng fresh pa lang tong hiwalayan na to. Pwedeng this month lang or last year, last month. So, yan. Ang bilis tong karma nangyari sa kanya. Kung ganon. May judgment to. Nahuhusgahan siya ng ibang tao. And, baka kasi guys, na-judge siya ng maraming taong nakakakilala sa kanya dahil sa mga nangyari. Na ngayon napapahiya siya, parang trending, ganon. Napapahiya siya, ang dami niyang basher. Parang gusto niya magtago. Nahihirapan siya ngayon. Sa totoo lang. Okay? So, by the way, titignan pa natin. Additional message. Oops, sorry guys. Ayan, sorry, nagagalaw ko. Tumatama kasi habang nagsha-shuffle ako. Okay, additional message. Meron tayong I trusted you and it broke me. Oh. Letting go is sometimes the kindest choice. So, yung nakikita ko dito guys, yung nararamdaman niya sa inyo, parang naniwala siya sa inyo eh. Na siguro na hindi mo siya iiwan. So, alam nyo, medyo ano pala siya. Wala siyang realization. Kasi ikaw pa rin yung biniblame niya dito kung bakit kayo humantong dito. Okay? Na parang kasalanan mo kung bakit tayo humantong dito. Na parang hindi niya guys nakikita ko yung pagkakamali niya. So, dapat nyo na talagang i-let go to. Walang sense etong taong to. Totoo lang, magbukas ka na ng bagong pahina. Focus ka na sa bago. Okay? So, tignan natin. Ano naman yung tingin niya sa inyo ngayon? Ikaw yung nagka-third party. Pwede kasi inisip niya, ikaw yung meron talaga. Ikaw yung naunang nanakit. Ikaw yung unang naging toxic. Oops. The Fool. Na parang hindi ka daw nakontento. So, ikaw yung biniblame niya dito. Check natin. Ayan, I'm healing to love myself again. So, yun. Iniisip niya ngayon dito kung ano yung mga nagiging pagkukulang mo, ano yung mga naging kasalanan mo sa kanya before. Diba, siya yung umalis sa relasyon, tapos ikaw pa rin yung biniblame niya. Ngayon, ready na daw siya na i-heal yung sarili niya. Alam niyo guys, bakit kayo pumapatol sa mga ganitong klase ng tao na ang babaw mag-isip? Diba? Alam nyo guys, taasan nyo yung standard nyo kasi pag mataas yung standard mo, less yung stress nyo. Hanggang pag edad nyo. Kasi matured yung taong pinili nyo. Okay? Okay. So, check pa natin. Ano naman yung magiging action na tong taong to? Ano yung plano niya? Hesitation. Nagdadalawang isip. Hindi ka na niya kasi makontrol eh. Kaya siya nagagalit. No? So, expect nyo guys, pwede may communication na mangyari dito. Ang mangyayari dito, pwede yung communication is parang pagalit agad. Parang aawayin ka niya agad. Nang hindi man lang nag-iisip, di man lang niya idaan sa pagiging mahinahon.
na since the magician niya, nang iniisip niya dyan, ano, parang, paano ba, parang pagmamanipulate to. So, hindi ka na niya mamanipulate eh. Kaya nangyari guys, inaway ka na lang niya. Okay, yan ang ginagawa niya dito guys, pwedeng ginagaslight ka nito. Kasi hindi ka na niya mapaikot. Kasi pwedeng nawala na yung emosyon mo sa taong to. So, hindi ka na madaling paikutin. Okay, though nadadala-dala ka pa rin ng konti, pero mas kinokontrol. Ganon. Check pa natin. Okay. Additional message. Meron tayong hope shapes your future more than pain ever could. Kalmado siya. So, sinasabi niya rito guys, hoping pa rin siguro siya na maayos kayo pagdating ng araw. Or at least, kung hindi man maayos, is baka move on na lang siya. May mga tao talaga na sila yung gumagawa ng pagkakamali tapos kung sinisinaktan nila, yung pa sisihin. Yung mga ganon. Wala na sa tamang pag-iisip yun guys, sa totoo lang. Pag ganon, sobra-sobra na yung depression nun. Sobra-sobra na yung karma tumama doon sa taong yun, kaya sila ganon. Okay, love shouldn't feel this heavy. Okay, puro bangka, no? So, ibig sabihin, tas yung tubig kasi guys, nagre-represent ng emotion. Ngayon, tinatry niya maging kalmado habang nag-relocate or habang nag-move on. Kinakalmahan niya yung sarili niya. And meron tayong forgive what you didn't know, you're still learning. Okay. So, alam niya na mahirap siyang patawarin sa laki ng ginawa niya sa inyo. And marami daw siyang tutunan. Sa totoo lang, hindi mo naman matutunan niya na isang araw lang, no? Unless, grabe yung pagkalagapak mo. Grabe yung karmang nangyari sa'yo talaga. Doon ka matututo. So, balitaan niyo ako, guys. Anong karma yung nangyari sa person niyo? Okay? So, lagay ko lang to dito. Additional message. Meron tayong I'm sorry. Ayan. I hate how much I've hurt you. I'm so sorry for all the pain I've caused. You didn't deserve any of it. So, yon. Gusto rin niyang humingi ng tawad. Pero kasi guys, more on action siya. Yun niya guys, nasabihin siguro mataas pa rin yung pride niya. Oo. So, pero may paghingi ng tawad dito. Check pa natin. Meron tayong you're mine. I get so pissed knowing other people can have you now. Is it toxic? Yeah, I don't care. I want the world to know you're mine. Medyo ano siya guys, nakakatakot. Obsessed ba to? O, para may obsession to eh. Meron tayong twin flame. Ayun, kumat pala kayo guys, puro struggle. Twin flame mo pala kasi. Ang hirap yung workout guys ng twin flame. So, zodiac sign. Check ko lang ha. So ba yung dice ko? Zodiac sign ni Ferguson. Dalawang shuffle lang tayo. Dalawang ano lang. Meron tayong Capricorn, Virgo, Scorpio, Sagittarius, Leo, Aries, and Cancer. Last one. Cancer, Aquarius, Pisces, and Gemini. Energy. Okay, yan yung mga malalakas na zodiac sign sa side ni person mo. Okay? So, sa side mo naman, ano yung mga nararamdaman mo? Meron tayong the Chariot, King of Cups. Ayun, alam mo, nagtiis ka dito sa relasyon na to eh. Parang pinagtiyagaan mo to kahit parang walang-wala ka namang mapapala sa kanya. Grabe yung pagtitiyaga mo sa taong yan. Yun yung nasa-sense ko sa inyo. May mga ganun tao talaga, guys. Okay? So, titingnan natin. Kasi ito, guys, parang binabalikan na lang eh. Grabe pagtsatsaga ako sa taong yan din. Ayaw ko na maulit. Parang ganyan. The Chariot eh. So, parang nauntog siguro. So, check natin. Ano yung mga dapat mong gawin? Ayan, magpayaman ka, mag-focus ka sa career mo, enhance mo yung sarili mo, self-love ka muna, and syempre mag-move on. Kung nasasaktan ka ngayon guys, piliin mo mag-move on.
Okay, ayan, may mga regret ka pa rin eh. Pwede mag-offer siya ng cup of love, guys. Pero nakatingin ka sa Three of Cups eh. Okay, nakatingin ka sa mga kasalanan ginawa niya, especially yung third party na ginawa niya, guys. Di madali yon. Kaya nga kinakarma to. Oo. Tingnan natin yung zodiac sign mo. Aries, Gemini, Taurus, Leo, Capricorn. Meron tayong Gemini, Pisces, Taurus, Aries, Capricorn, and Leo energy. Okay? So, in the near future, ano yung mga possible na pwede mangyari? Oh, success. Good news. Ayan, marami daw good news na paparating sa inyo. Piling ko baka malas sa inyo yung person nyo. Baka sinuwerte ka nung nawala siya sa buhay nyo, guys. Tansyahin nyo, ha. So, pag alam nyo sa sarili nyo na malas itong taong to, guys, piliin mo na lang siguro maghanap ng iba. Or piliin mo na lang yung sarili mo. Parang ano eh, baka may dalang malas talaga siya. May mali siguro siyang ginagawa. So guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Again, bukas po. Let God bless and love you all. Bye-bye.